Hi, good morning, ka-coffee. Ayan, kape tayo. Ay, thank you nga pala sa mga congratulatory messages ninyo ha. Maraming salamat po. Anyway, confirmed na ito. Hindi ito fake news ha. Nakita natin ito initially na binibenta na daw po yung front na bahay. Actually, front na lang naman yan eh. Yung bahay ni Digong dyan sa Davao. For sale. Nakita nyo na ba yan? At meron pong dahilan kung bakit ibinibenta itong bahay na yan. Dahil huling-huli ka sa CCTV. Biruin mo, maski yung kwarto ni Hanelet, hindi mo alam kung asawa ba talaga siya, sa bagay, girlfriend, no? Palalagyan ng CCTV. Hindi mo masisisi si Hanelet na i-object niya yung utos ng abogado. Ang tanong dyan, sino yung nag-utos sa abogado? Diba? Sino ba yung boss ng mga abogado na yan? Si Digong. Nakapag-uutos pa rin si Digong. O kung hindi si Digong, sekretary niya. Sino? O grupo nila Sara? Malinaw naman na hindi magkakasundo yung mga yan. Si Hanelet at ang mga magkakapatid na Duterte, except si Kitty, syempre anak niya yan, kasundo niya yan. So may nag-utos daw sa mga abogado ni Digong na lagyan daw ng mga CCTV camera, mga hindi lang isa, CCTV cameras, itong buong bahay, maging yung kwarto. Eh kung ikaw si Hanelet, syempre babae ka, kahit lalaki ka, di ba? Lalagyan ng CCTV yung kwarto mo, wala ka ng privacy. Baka pati CR, lalagyan ng CCTV. Bakit ganun? Ano yung turing nyo? Hindi ko kinakampihan si Hanelet ha. Ano yung turing nyo kay Hanelet? Mere girlfriend? At pwede nyo gawin ng kahit na anong gusto ninyo. Pwede kayo maglagay ng kung ano-ano dun sa tao. So isa yan sa dahilan kung bakit binibenta yung bahay na yan. Well, one, ano ba yung bahay na yan? Yung bahay ni Digong na yan, ito po. Alam niyo naman yan, ka-coffee, syempre gamit na gamit yan noong 2016 elections. Yung bahay na yan, yan yung nagpanalo kay Digong sa pagka-presidente noong 2016. Kasi ano yung press release nila dyan? Ano yung narrative nila dyan? Simpleng tao si Digong, ordinaryong tao si Digong, tingnan mo naman yung bahay, di ba? Hindi pang mayaman, hindi rin naman pang mahirap. Natutulog sa kulambo, yan yung press release nila. Yan yung drama nila. Kaya nanalo si Digong. Siyempre maraming nabudol yan eh. Maraming napaniwala yan na for the first time, magkakaroon tayo ng presidente na simple, na hindi galing sa mayamang pamilya. Yun ang front nila. Pero alam na alam nyo rin naman na yung bahay na yan, front lang yan. Di ba? Hindi yan nag-iisa. Maraming bahay, itong pamilya Duterte, it's just that, itong bahay na yan, gamit na gamit. Ginagawang fronta. Na tumira dyan si Digong, definitely, tumira siya dyan, sila Hanelet, kumbaga yan yung second family, no? Let's assume second family, kasi first family kila Zimmerman, second family, sige, kila Hanelet, and then may third family, fourth family, etc. So, tumira sila dyan. Ginamit na yan. So, minsan mapapaisip ka, bakit biglang ibibenta? Kasi kung ikaw may sentimental value yung bahay na yan, bakit mo siya ibibenta? Para saan? Magkano lang ang benta niyan? I don't think aabot ng 10 milyon yung benta dyan. Di ba? Hindi ko alam kung anong presyohan dyan sa Davao, pero sige, let's assume 20. Hindi abot ng 20 million. Gasino yung 20 million para sa pamilya Duterte? Billionaire siya mga yan. Bariya lang yan 20 million. So, ang pinupunto ko, kung may sentimental value yung bahay na yan, dahil bahay yan ng dating presidente, hindi mo siya ibibenta. So, posible, base sa ginagawa nila, ang dami kasi mga interpretasyon eh. Pumapasok din sa isip natin eh. Posible na binibenta yan, for sure, ang may control dyan, itong second family, itong grupo nila Kitty, nila Hanelet, kasi faction-faction yung Duterte family, no? For sure, or hindi man for sure, posible na binibenta yan para mang-inis. Iniinis yung faction ng ibang Duterte. Diba, halimbawa, grupo nila Sara, grupo ng mga nila Baste, iniinis na parang, sige, total kami ang may control dito, o ibibenta ko tong bahay na yan, iinisin ko kayo. Kahit na may sentimental value sa inyo yan, ibibenta ko yan. Kasi, ka-coffee, hindi problema yung bahay dito. Yung pera. Yung reason for selling, di ba? RSF. Tama ba pag nag-post ka sa Facebook? RFS pala. Reason for selling. Hindi pera ang dahilan kung bakit ginagawa yan. Posible nang iinis. Kasi posible, lahat ito mga posible ha. Posible kasi ang tingin nila sa bahay na yan, sentimental. So parang iinisin ko kayo. Total, binabastos nyo kami. O sige, bibenta ko yan. For sure, malinaw na malinaw. Ang control na kay Hanelet. So iniinis siya itong kampo nila Sara Duterte, kaya binibenta na nila yan. Pangalawa, posible din na kaya binibenta nila yan para makalimot. Di ba? Makalimutan na ang kanilang experience, parang
pinatay nyo na si Digong eh. Parang lumalabas dyan, ano, patay na ba si Digong? Pinaghahati-hatian nyo na yung mana? At gusto nyo nang makalimot? O ayaw nyong may naaalala kapag nakikita yung bahay na yan, kinakailangan na ibenta yan, i-renovate yan. For sure, yung bagong bibili yan eh. Pwedeng buwagin niya yan eh, mag-construct ng bago, syempre, di ba? Or actually, usually, no, yung ibang mga bahay ng presidente, ginagawang museum, pwede niyong gawin yan eh, pwede niyong gawing option yan eh. Maging tourist attraction yan, maging revenue generating, no. Maraming dahilan eh. Pero yung ibang dahilan eh, halatang scripted, no, halatang ginagawa lang nila. Third point, posible din na totoo yung reason ni Hanelet na parang binabastos nyo kami dyan. Bakit lalagyan nyo ng CCTV? Wala na akong privacy. Though posible din, puro posible ha, I'm enumerating yung possible scenarios ha. Hindi mo talaga sila tumitira dyan. May mga gandang bahay yan. Itong mga Duterte, hindi sila dyan nakatira. Kasi front lang yan, gamit na yung bahay na yan. Sige, pag-usapan natin yan. Itong nasa Manila Bulletin, confirmed na ito ka-coffee ha. Confirmed na kasi una, hindi naman natin share agad yan basta kasi mamaya fake news yan. No? Anyway, confirmed na yan. Kung i-check na nyo yung Manila Bulletin at yung ibang pahayagan, no? FPRRD House in Davao City for sale. Baka ini-expect nila hindi na makakauwi si Digong kaya ibenta na natin yung kanilang assets. The house of former President Rodrigo Duterte, dyan po sa lungsod ng Davao ay ibinibenta na. Actually, yung point na ipopost mo na binibenta, hindi ko maintindihan yun eh. Bakit hahantong sa ganong posting? Na pwede mo naman yung ibenta sa kaibigan or ibenta sa close friend, kung hindi man kaibigan o close friend or kapitbahay without posting it. Kaya yung intention, malabo yung intention. Hindi talaga sincerity na ibebenta for the sake na pinupost mo siya para ibenta. Mas nangingibabaw sa akin na pinost nila yan na ibinibenta para mang-inis. Para inisin yung kanilang faksyon, para manggalit, galitin yung kapwa nila DDS o kapwa nila Duterte supporter. Kasi kung ikaw talaga, dati kang presidente, di ba, mabilis mong mabibenta yan. Si Hanelet for sure may access siya. May mga kakilala siya sa kaibigan ni Digong. No, pwede mo namang i-chat yung mga yan. Oh, for sure may GC naman kayo na I'm selling my house, I'm selling PRRD's house for this amount, etc. etc. Bakit hindi nyo ginawa yan? Bakit kailangan nyo pang i-open sa public? Now, in-open nyo sa public yan, dapat open din kayo for inquiries. O paano namin kayo ma-reach kung gusto namin bilhin yan? O ready ba kayo? For sure, inisip ninyo na sandamakmak na messages ang matatanggap ninyong inquiries. Patungkol dyan sa bahay, magtatanong sila, totoo ba talaga binibenta yan? How much are you selling this house? Etc. etc. Diba? Malabo yung intention. Bakit nyo binibenta yan? His common law wife, Hanelet Avancenia, and daughter Veronica revealed this development on Saturday night, June 28. Kagabi lang po yan. Avancenia told DZRH radio station sa isa pong interview that their house has been unused and vacant for some time. Regardless kung hindi ginagamit yan, regardless kung bakante yan, hindi nyo ibibenta yan. Mga negosyante sila. Si Hanelet definitely negosyante yan. May mga negosyo yan dyan sa Davao. And alam ninyo na mabilis mag-angat ang presyo ng lupa. At hindi nyo ibibenta yan dahil negosyante or business-minded kayo dyan. Nang iinis lang talaga yan. Avancenia told DZRH radio station sa interview nga po na hindi na raw po ginagamit yan at bakante na raw po for some time. For some time, ha? For some time. Anong ibig sabihin ng for some time na yan? Kailan lang ba nakulong si Digong? March. So for sure, April, dyan pa kayo tumira. Assuming ha, dyan pa kayo tumira. March, April, May, June. 3 months pa lang nakalilipas. Tapos ang tingin nyo na bakante yan for some time. Now, ibig sabihin lang yan, hindi mo sasabihin na matagal na ng bakante yan eh. 3 months hindi mo pwedeng i-consider na matagal ng bakante yan. Sa madaling sabi, matagal na kayong hindi nakatira dyan. Baka yung last tira nyo dyan, 2016 bago siya naging presidente. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, 9 years yun ang hindi tinitirahan yan. Front lang yung bahay na yan. Kaya sinasabi nyo for some time. Yan ang ibig sabihin ng for some time. Mahigit ilang taon nyo nang hindi tinitirahan yan. Kasi front nga lang yan eh. Nagamit na yan eh. Kumbaga gasgas na yan ng 2016 elections. Kumbaga kumita na yan ng 2016. Kaya nga, na sinasabi nila na for some time. Hindi dahil, kasi ang press release ni Hanelet, ang gulo kasi nito mga to eh, pero kung i-deconstruct mo, i-analyze mo, hihimay-himayin mo yung kanilang statement, mabubulaga sila eh, magigising sila eh, na nagsisinungaling eh. Oh,
For some time. After daw po na nangyari kay Digong, pagkaka-aresto kay Digong, yun yung dahilan, dahil hindi na siya tinitirahan, bibenta na. 3 months? Ganoon kababaw? After 3 months, susukuan mo yung bahay na yan na may sentimental? Hindi mo gagawin yan. Kaya mo ginagawa yan dahil matagal yun ang hindi tinitirahan yan, as in matagal na. Siyempre, 2015, 2016 sa palasyo na kayo tumira. So, ilang taon na? 9 years yung hindi tinitirahan yan. Kasi front lang yan. Even after the presidency of Digong, 2022, hindi naman kayo tumira dyan. Posible siguro tutulugan nyo 1 beses, 2 beses, pero may iba kayong bahay. Mayaman kayo marami kayong pera. Hanilet feels emotional when entering their home alone. Imposible. 1 beses siguro, 2 beses. She feels emotional when entering their home alone. Nobody among the Dutertes are living there at present. Masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. O, si Hanilet, siya daw, sige. Let's assume na totoong siya. O, siguro once a month, twice a month. Pero si Kitty, definitely sa ibang bahay yan. Hindi yan titira sa ganyang klaseng bahay, no? Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong, kasambahay rather, no? Katulong ang term niya. Katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened, she said in a text message dyan sa DZRH. Dahil sa pagkakakulong daw kay Digong dyan sa International Criminal Court. Avancenia also cited security concerns from their lawyers who instructed them to install surveillance equipment inside, an order that made her uncomfortable. Ito, naiintindihan ko si Hanilet dito. Pero, kung tinuturing mo ang asawa mo na, ang sarili mo na asawa ni Digong, daw sige, common law wife or girlfriend, hindi ka papayag sa iuutos ni Digong or iuutos ng abogado, regardless kung sino yung principal ng abogado na yan, na maging yung kwarto mo, lalagyan ng CCTV. Ano ka? Controlled? Ano ka? Puppet? Papayag ka? Nalalagyan ng camera? O yan nga, resistance ito. This is a form of resistance. Sinasabi ni Hanilet, hindi ako papayag, nalalagyan nyo ng camera, even yung kwarto ko. So mababa ang tingin kung sino man yung nag-utos sa abogado kay Hanilet. Nagigets nyo yung point ko, ka-coffee? Hindi ka nire-respeto. Diba? Kung sino man yung nag-utos niyan. Kasi ang tingin lang sa'yo, one of the girlfriends. O baka may kung anong gawin ka dyan. O baka may dala ka dyan ng kung sino-sino. Diba? Baka ipahamak mo si Digong kung if ever umuwi, etc. Kaya lalagyan ka namin ng camera. Tama ba yun? Pati kwarto mo? Ikaw yung may-ari dyan, wala kang control. That's the biggest question. Ikaw may-ari dyan, didiktahan ka. In short, hindi turing kay Hanilet na may-ari ng bahay na yan. Kasi imagine mo, abogado yung nag-utos. Sino nag-utos sa abogado? Si Sarah. Anyway, ang complicated, di ba? Magulo, di ba? Minsan, ako rin, naguguluhan ako dito pero pag hihimayin mo, may problema talaga sa pamilyang ito eh. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV, even inside the bedroom, she said. It's creepy, huh? Veronica in a Facebook post said, for sale, Duterte family house followed by a house and the 3 crying emojis. No potential buyers and asking price have been disclosed. Other members of the Duterte family, si Paulo, si Sebastian, si Sara, have yet to issue statements about this. Hindi sila sumagot pa. Walang nilalabas na pahayag o statement dyan sa pinost na yan na house for sale. To summarize, itong post na yan ay posibleng gumagawa lang ng ingay, posibleng nang iinis lang ng other members of the Duterte clan. Diba? Kasi wala naman talaga silang intensyon na kunin yung pera, ipagbilian at kapalit ng pera. Problemado pa yan eh. Hindi yan, nang iinis lang yan kasi faction sila dyan, lalo na ngayon, o lalo na recently, diba, naglabas si Sara Duterte na ang turing sa mga yan ay girlfriends lang. Siyempre, nasaktan si Hanilet dyan na, siyempre, for the longest time, simula nang maupo si Digong, dyan sa Malacanang, ang term na ginagamit sa kanya, common law wife, di ba? In a pedestrian term, kalibin ng tatay niya. Pero tawagin ka ba naman ni Sarah na girlfriend lang? O si yung counselor, girlfriend din. Yung protocol officer, girlfriend din. Siyempre, nasasaktan siya. So parang, in a way, nagpapakita rin si Hanilet dyan ng kapangyarihan na hindi ako basta girlfriend lang. Ibenta ko yan. Di ba?
tingin nyo sa akin, girlfriend lang, may control ako dyan, ibebenta ko yan. Posibleng that's isa yan sa mga reason, no? Pero marami pang mga dahilan na hindi pa natin alam. Ito po ay paghihimay lang sa mga statement nila, mga inconsistent. Pangiinis lang ito. Or posible din na nag-iingay sila para manatiling relevant. Di ba? Para pagtakpan itong issue ng impeachment. Para pagtakpan itong issue ni Digong sa ICC. Para manatili silang nakalutang, pinag-uusapan sa social media. Posibleng ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit nilang ginagawa yan. O siya, sige. Baka may mga nais po kayong sabihin. Anong reaction ninyo dyan? Totoo ba yan na binibenta? Ano mga gusto ninyong masabi? Or bibilhin mo ba yan? Magkano mo siya gustong bilhin? Etc. I-comment po ang inyong komento, reaction dyan sa comment section. No? Marami pong nakikinig sa atin sa YouTube, hindi pa nakasubscribe. Madali lang po subscribe. Click lang po na subscribe dyan sa taas. Click nyo lang po yan. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. Facebook, follow and like. I'll see you in my next video. Maraming salamat po. And again, thank you sa inyong congratulatory messages. Nakita nyo naman yung post ko. No? Thank you. Maraming salamat po sa inyo. And of course, i-shoutout din natin ang kaibigan natin, na-meet natin dyan sa school. Isa pala siyang solid BBM supporter. Isa siyang solid ka-coffee. Nako, maraming salamat po sa inyo. Kay Ma'am Mary Grace. Ayan, Mary Grace, ma'am, thank you. Thank you sa iyong suporta sa ating administrasyon. Thank you din sa suporta sa ating channel. Thank you. See you in my next video. Maraming salamat po. Bye-bye.